If you are in your 30s and feeling mo kailangan mong i-reset yung buhay mo, congratulations. Tama yan. Support kita dyan. Kasi ibig sabihin, nagigising ka na may kailangan kang baguhin sa buhay mo. Ibig sabihin, meron ka nang na-recognize na old pattern or old beliefs na alam mo that's no longer serving you. And if natatakot ka na magsimula ulit in your 30s, di gawin mo siya ng takot ka. Kasi hindi lang ikaw nakakaramdam niyan. Ako din, nararamdaman ko yan right now. Pero ginagawa ko siya kahit natatakot ako. Kahit na minsan napanghihinaan ako ng loob. At kahit na minsan hindi ko alam kung may patutunguhan ba tong pagsisimula ko ulit. So ask yourself today, anong parte ng buhay ko ang gusto kong simulan ulit? Kung pagod ka nang maghabol sa life, ako rin. Welcome to the Trentahin Podcast. Stop chasing and start choosing. Yan ang mantra natin dito. Kaya naman, let's go! Simulan na natin to. Pwedeng nakatulala ka lang habang nakikinig. Welcome to episode 11 of the Trentahin Podcast. Today, ang topic natin is, starting over at 30 is not a failure. Hindi talaga failure. Hindi kasalanan, hindi pagkakamali. Lalong-lalo nang hindi failure ang magsimula ulit. Pero gets kita, hindi talaga madaling magsimula ulit because ang daming expectation. Feeling mo ang daming matang nakatingin sa'yo. Ang daming assumptions na dapat pag 30 na figure out mo na yung life. Mayaman ka na, dapat stable ka na, dapat may direction ka na. Hindi kami perfect. Tao lang din kami. Parang meron laging shame kapag nagba-back to zero ka. Parang feeling mo merong tinatawag. Sa finance ang tawag dun sunk cost fallacy. Na parang you've invested so much, parang ang dami mo nang naibuhos maybe sa career na yan or sa relationship na yan. Pero bakit ka magsisimula ulit? But if there's one assurance that I wanna give you, if you start to choose to restart in your 30s, you're not really starting from scratch, but this time you're starting from experience. Hindi ka back to zero kasi pag nag-restart ka, may mga knowledge, wisdom, and experiences ka ng dala-dala na alam mong makakatulong doon sa panibagong journey na tatahakin mo. Pero gets kita, kasi kapag nag-restart ka, ang daming fears, ang daming uncertainties, ang daming maybe judgment din na pwede mong harapin. Pero ngayon palang harapin mo na siya. So maybe if you can list down, ano ba yung pinakamalakas na fear na meron ka if you're choosing to start in your 30s? Ano ba yung judgment na natatakot kang marinig maybe from your family or from your loved ones or from your friends? Isulat mo, i-acknowledge mo, and then i-admit mo na para kapag narinig mo sa iba or na-experience mo siya, less na yung impact sa'yo. Pero alam mo yung mas nakakatakot? Mas nakakatakot kapag hindi ka nagsimula. Mas nakakatakot kapag wala kang ginawa. Mas nakakatakot kapag patuloy kang nagpa-stuck or patuloy kang nagpadala doon sa loop na alam mong hindi na nga okay for you. So set aside mo na muna yung sasabihin ng ibang tao. Set aside mo na muna yung ibang external factors. Ang i-consider mo muna this time ay sarili mo. So kung ano man yan na gusto mong i-restart, maybe career, relationship, finance, health, or you finding your life purpose, go Ikaw muna yung isipin mo. Wag muna yung ibang tao, okay? Usually kasi nanggagaling yung pressure, hindi naman sa sarili mo. Pero dahil marami kasing external factors, parang sa society kasi laging meron talagang timeline pressure na dapat by 30s, medyo wag ka nang mag-back to zero. Parang kung ano yung meron ka, ipagpatuloy mo na. Pero let's break that belief. Parang ang gandang pit stop ng 30 na hindi mo kailangang mag-move forward, hindi mo kailangan ding mag-move backward. Ang kailangan mo lang gawin ay to stand still and observe. Saang direction ko gustong next na pumunta. So, iset aside mo muna lahat ng external pressure na dapat may ipon ka na, dapat may asawa ka na, dapat may bahay at lupa ka na, dapat nakapag-travel ka na. Kasi not everyone follows the same path. Magkakaiba tayo ng timeline, magkakaiba tayo ng milestone, magkakaiba tayo ng success sa buhay. So if you are restarting in your 30s, I want you to take a break from comparison. Kahit bigyan mo yung sarili mo ng social media detox ng one day, or kung afford mo ng isang linggo, ang saya nun. Kasi majority ng comparison nanggagaling yan sa social media . So if you can also scroll mindfully, mas maganda Kasi tao ka din, kapag na-expose ka sa mga triggers ng social media, hindi mo talaga mapipigilan na i-compare mo rin yung sarili mo sa iba. But you have a choice na wag mong i-expose yung sarili mo sa trigger. And never ever see yourself as a failure. Never ever see yourself na wala ka pang narating. Kasi maybe right now, ang nangyayari ay redirection. Ang nangyayari ay
niyayanig ka ng life para magising ka na. Hindi ka nga para dyan. Para dito ka nga. Huwag ka nang makulit. And when I say restarting or starting over again, hindi siya yung super dramatic ha. Pwede mo siyang simulan ng maliliit lang. Pwede mo siyang simulan ng simpleng way lang. It can be as simple as building new habits. Pwedeng dati late kang gumising, ngayon mas maaga ka nang nagigising. Dati you always say yes to others, ngayon mas nag-yes ka na sa sarili mo. Dati meron kang mga vices na alam mong hindi makakatulong sa health mo. And right now, you're choosing differently para mas maalagaan mo yung physical body mo. Dati hindi ka nag-workout, kaya nag-workout ka na. Dati hindi ka nababakante sa relationship, lagi kang may jowa. Ngayon, binibigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na maging single ka naman para ma-assess mo ano yung mga relationship patterns mo na ayaw mo nang ulitin. Or this can be as simple as finally sending that application to that dream job or finally applying sa isang course or sa isang university or kung gusto mo mag-aral ulit abroad. Or it can be as simple as maybe solo travel or maybe treating yourself in a good restaurant. No? Marami mga simple ways na pwedeng masabi mo na you're restarting slowly. Yung takot kasi nanggagaling siya kapag feeling mo grand gesture dapat yung pag-restart na. Forget everything. Talagang mag-move out ka na agad sa ibang bansa. Medyo overwhelming siya talaga. Pero you can do it ng dahan-dahan lang. You can do it ng pakonti-konti para yung nervous system mo rin hindi mabigla. Hindi mo kailangan baguhin ang lahat. Magsimula ka lang sa simple, magsimula ka lang sa maliit. Tapos magugulat ka na, magkikreate yun ng momentum. And then, you're now slowly creating a new version of you. And kahit wala ka sa 30s mo ha, even if you're in your 40s, 50s, or kahit nga nasa 20s ka always remember na laging available sa'yo yung restart button. And ang encouragement ko lang, every time you choose to restart responsibly. So, ibig sabihin, i-assess mo ano yung mga mali mong nagawa doon sa dating version ng buhay mo or ng sarili mo. Na when you choose to restart, hindi mo na dadalhin dito sa panibagong life that you're building. And i-let go mo na yung guilt, i-let go mo na yung shame, especially if you feel like wasted na yung life na yon, wasted yung years, yung moments na in-spend ko doon sa buhay ko dati. Hindi yun wasted because every experience shape you. Lahat ng naranasan mo noon ay hinulma ka kung sino ka ngayon at kung sino yung magiging ikaw someday. Walang wasted na pagkakataon, na opportunities and experiences kung may natutunan ka from it. Maybe I want you to list down ano yung mga top 3 lessons na natutunan mo doon sa dating version ng ikaw. Or if you're letting go of someone or if you're letting go of people or friend group, ano yung naturo nila sa'yo? Kasi yan yung greatest realization ko right now, no? Na hindi tayo sinasaktan ng tao. Ang ginagawa lang ng mga taong namimit natin at hindi na natin kasama ngayon ay tinitrigger lang nila or ina-awaken lang nila yung wounds na meron na talaga tayo noon pa. Kasi dati parang feeling ko, siya, sinaktan niya ako, sinugatan niya ako, ginawa niya to sa akin. But when I found out na hindi niya pala ako sinugatan, inactivate niya lang yung sugat na meron na ako noon pa. Usually, itong wounds na to, na-discuss ko na to before, this can be yung wounds na you feeling not good enough, you feeling like you don't matter or you are unloved, yung mga abandonment issues natin. Yan yung mga wounds na andun na noon pa, na na-build na natin noong maybe bata pa lang tayo. And nagre-resurface lang siya kasi inactivate nung tao na feeling mong nakasakit sa'yo. And I want you to, mahirap tong gawin ha, pero kapag may taong nag-trigger sa'yo or nag-cause ng pain sa'yo, syempre magagalit ka rin sa kanila. Pero hopefully dumating ka sa point na salamat kasi na-activate mo yung wounds na akala kong wala ako. Salamat kasi nabigyan mo ako ng chance to revisit these wounds na ang tagal ko nang sinoppress, ang tagal ko nang kinalimutan. And dahil na-meet kita at nangyari ito sa atin, now, nagkaroon ako ng opportunity na ma-recognize, oo nga pala, meron pala akong wounds na to. And now that I've recognized it through you, I can now start to heal it. I can now start to acknowledge. I can now start to nurture. I can now start to rewire itong wounds na to so that hindi na siya manatiling wounds at mag-create na siya ng healing para magkaroon na rin ako ng new way of thinking,
magkaroon na rin ako ng new patterns at ma-restart ko na yung buhay ko na hindi na coming from pain but coming na from love and purpose. Gets nyo ba? Sana nagigets nyo yon because parang pag ganun yung way of thinking mo, hindi ka victim mindset na. Kasalanan yun lahat. Kasalanan nitong trabaho na to. Kasalanan nitong boss ko na to. Kasalanan nitong kaibigan ko na to. Kasalanan nitong ex ko na to. Now, instead of you putting the blame on them, mas nagkakaroon ka ng chance na, oh, bakit ako na-trigger? Meron pala ako nito within. Kasi you cannot pag in-squeeze ang orange, 'di ba, kahit anong piga mo diyan, ang lalabas diyan ay orange juice. Kumbaga, piniga lang siya nung kamay, which is an external factor. But still, ang mapipiga diyan is kung ano yung nasa loob. So, I think that's one of the many mindset na importante na meron ka when you are choosing to restart. Kasi masasayang yung pag-restart mo kapag same mindset ka pa rin. Kumbaga parang nag-restart ka lang physically or externally. Maybe nag-move out ka ng bahay, pumunta ka sa ibang bansa, nag-travel ka. Pero kung walang nangyaring restart internal, wala. I-recreate mo lang yung same shit, same pattern, same habit sa next na destination na pupuntahan mo. Kumbaga kung may experience ka sa cheater, kung hindi mo na-heal yung internal wiring mo or internal wounds mo, malamang sa malamang, you'll end up with another cheater. Or kahit hindi sila cheater, you'll turn them into a cheater. Because what's inside is still wounds. Gets nyo ba? And worst comes to worst, pwedeng yung victim maging victimizer na rin. Pwedeng dahil nakaranas ka ng cheating, now ikaw na yung cheater sa relationship. Again, hindi lang ito sa relationship, pero it can also be applied sa career, kung nag-resign ka kasi may toxic ka na boss, kung ang laging blame mo lang ay nandun sa toxic mo na boss or katrabaho, tapos wala kang binago from within. Ganon din paglipat mo ng company, ang hahanapin mo rin ay sinong toxic dito. Hahanapin mo rin, bakit toxic tong trabaho na to? Kasi nga, wala kang binago internally. So if you're choosing to restart, I hope you can restart din yung internal mo. Mag-reflect ka talaga, And paulit-ulit ito sasabihin sa inyo, mag-journal kayo, mag-meditation kayo, magbasa kayo ng libro, talk to a friend, or if feeling mo hindi mo na kayang i-handle, talk to a therapist. Manghingi ka na ng professional or medical advice kasi feeling ko makakatulong talaga yun kapag na-express mo yung sarili mo. Ang hirap kasi kapag lahat kinikip mo sa sarili mo na ito lang lagi yung way of thinking mo, parang nilalamon ka ng sarili mong isip kapag hindi mo siya na-express. And the more na hindi mo siya ina-express or sinosuppress mo siya, padami siya ng padami, tapos wala ka ng time to recognize what's good or what's not good for you. Parang malulunod ka talaga. But when you start organizing your fear by maybe sharing it to people or putting it in a journal, mas nagkakaroon ka ng chance na i-observe yung sarili mo from a third-party perspective. Gets mo ba? Kasi when you think of it, nag-iisip ka lang. Nasa utak mo siya. Let's say, when I'm thinking, I'm not good enough, I'm unloved, I don't matter, tapos hahanap ako ng story that supports that I'm not good enough, I'm unloved, I don't matter. Kasi nung elementary ako ganito, kasi nung natrabaho ako, na-reject ako, ang dami, 'di ba? But when you start putting it out on a paper or when you start expressing it through a friend, now, yung emotional charge na nasa'yo, medyo na lalagay mo siya doon sa papel. And then you can now start observing, oh, this is how I think of myself. Oh, ito pala yung judgment ko sa sarili ko. Ito pala yung dating sa akin nung experience na yun. And sometimes when you share to a friend, parang ma-recognize nila, parang ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan about you. Or minsan kapag nasa journal, you can ask yourself, is this my truth? Or is this just one of the many lies that I tell about myself? Mas nagkakaroon ka ng moment to recognize your way of thinking and choose. Gusto mo ba ng ganyang pang way of thinking? Happy ka ba na ganyan yung tingin mo sa sarili mo? Kasi kung hindi, now you can start to change or to create a new belief, to create a new way of thinking for yourself. Are you guys still with me? Sana nandyan pa kayo ha? Pasensya na kasi parang I really love talking about rewiring and reframing kasi
challenge your thoughts. Especially if you're choosing to restart, challenge your thoughts. Huwag mong paniwalaan lahat ng sinasabi mo about yourself. You feel free to reject especially mga limiting beliefs or mga negative self-talk, because the truth about you is you are a beautiful creation of God. You are worthy of love. You matter, and you are good enough even without doing anything. At the core of your essence, yun ka. And I want you to start believing it. And siguro lastly, if you're choosing to restart, don't do it alone. I know meron tayong thinking na ayokong maging pabigat sa iba, ayokong isipin nila na nakakadagdag lang ako sa isipin nila. I mean, you're not a burden. Hindi ka mabigat. I mean, kapag nasa tamang tao ka, never nilang mapapafeel yan sa'yo. So stop isolating yourself and start asking for support. Hindi mo naman kailangan ng isang barangay na tutulong sa'yo to restart. Kahit isang tao lang. Kahit isang tao lang yung maging anchor mo na naniniwala sa'yo, na alam mong pwede mong ipakita yung vulnerable side of you. It can be your mom, it can be your dad, your sister, your best friend, or it can be your romantic partner, or it can be your daughter. Just have that one person na pwede mong ma-anchor in this restarting, in this reset journey in your 30s. And of course, God, never ever forget, never ever restart without sense of faith. Kasi kahit anong rewire mo ng subconscious, kahit ano pang gawin mo kung walang Diyos sa buhay mo, mahirap talaga Because meron talaga mga bagay na hindi mo ma-explain at hindi mo maiintindihan. Kaya ipagpapasa Diyos mo na lang. Ibibigay mo lahat sa Kanya yung worries mo. Because at the end of the day, siya naman talaga yung pinakang nakakaalam kung ano yung magiging ending nitong lahat na to. So if you're choosing to restart in your trentahin era, I'm rooting for you. Take it easy. Kalmahan mo lang. Huwag kang masyadong harsh sa sarili mo. And take this as an opportunity for you to have that, mas magandang ikaw, mas masarap na ikaw, mas mayaman na ikaw, mas payapang ikaw. And dito ako mas na-excite kasi feeling ko yung trentahin era is yun yung era na talagang mas payapa ang buhay. Mas kalmado, mas less ang pressure. Para kang nagpanibagong anyo, nawala na yung mga pressure. Ito yung perfect opportunity para magbagong buhay. Ito yung perfect opportunity na to take the control and power back to you. When I say control, it's not about forcing things to happen, but it's really about taking ownership of your life. Na alam mo at the end of the day, ikaw yung pinakang responsable sa buhay na gusto mong makreate. Sige nga, let me know in the comment section, ano yung mga bagay na gusto mong simulan ulit or nire-restart mo? Anong aspeto ng buhay mo yung nire-restart mo in your 30s? Is it your health? Is it your career? Is it your finances? Is it your relationship? Or you finding sense of purpose? I'm curious, ano yung mga bagay na you are now choosing to restart or reset? Comment down below para mas maintindihan ko rin kayo. That's it for episode 11. Maraming salamat for choosing to be here. We are growing and papalapit na po. Nararamdaman ko na medyo inaasikaso ko na ngayon yung ating meet up. Pero I'll make it intimate lang muna ha. Siguro mga 10 lang. I'll announce naman kung kailan or yung mga details about it. Pero thank you so much for subscribing to this channel or to this podcast. Maraming salamat sa lahat ng comments ninyo. I read all of it and as much as possible, nagre-reply talaga ako. Thank you also for tagging me sa IG stories and thank you for sharing this to your friends or your fellow Trentahins, even to those na in their late 20s or 40s or 50s. Please help me spread itong podcast na ito because I cannot do it alone. Kailangan ko kayo para mas marami tayong matulungan na nagna-navigate ng kanilang buhay-buhay. Maraming salamat sa mainyo ang kagandahan, kayamanan at kapayapaan. Bye!